Maligayang pagbabalik mga kasolid, Casimero fans, dito na, sino ba talaga ang kalaban ni Alas? Naloko na, Luis Neri, sumagot na kay Casimero, MP President, may advice kay TJ Doheny. Yan ang ating mga pag-uusapan. Para sa ating unang balita mga kasolid, lumabas na nga ang resulta ng BADA test dito kay Ryan Garcia sa kanyang B-sample at positibo nga itong si King Ryan. Dahil nga dyan mga kasolid ay posibleng masuspindi itong si King Ryan Garcia. Pero may belta rin ang kampo ni King Ryan Garcia the fact that Australian was not present in Ryan's hair and nail samples, combined with his multiple negative tests in the run-up to his victory over Devin Haney. That supplement contamination is the likely culprit of his adverse BADA test. Tila gumagawa lang talaga ng paraan at dahilan itong kampo ni Haney upang makaiwas sa matinding kahiyang inabot dahil nga sa pagkatalo nitong si Devin Haney sa kamay nitong si King Ryan Garcia. Masyado kasi nilang in-underestimate itong si King Ryan Garcia bago nga maganap ang kanilang bakbakan at naniniwala nga daw ang kampo ni Haney na hindi mananalo itong si King Ryan Garcia, pero pagdating nga ng aktual na laban, bagsak itong si Devin Haney. Isa pang dahilan dyan mga kasolid, gusto talaga maibalik ng kampo ni Haney ang pagiging undefeated. Pahayag pa nga ng kampo ni King Ryan's legal team have made a statement saying they had a hair follicle test done and it came back negative. Hindi talaga mapakali itong si Bill Haney at nag-send pa ng message kay Floyd Mayweather Jr. at sinasabi nga si Floyd Mayweather Jr. ang mastermind. Ryan has voluntarily submitted the test throughout his career which have always shown negative result. He also tested negative multiple times leading up to the fight against Devin Haney. Maybe Ryan being a victim of supplement contamination. At heto nga ang matindi mga kasolid, each boxing loss if he suspended and that he was set up to test positive. Kaya antabayan na natin mga kasolid kung ano magiging kahinatnan sa kaso nga nitong si King Ryan Garcia. Sa kabilang balita naman mga kasolid, mga boxing fans gulong-gulo at nalilito kung sino ba talaga ang kalaban ng angas ng Pinas at ang katanungan may nakita na ba at nakuha ng kalaban itong Treasure Boxing Promotion. Heto nga daw mga kasolid ang ilan sa mga posibleng mga kalaban ng ating pangbato, Luis Pantera Neri or either nga itong si TJ Doheny. May mga nagsasabi rin namang ang Japanese master na sina Oya Inoue daw. Meron namang advice itong MP President Sean Gibbons dito nga kay TJ Doheny. If I'm TJ Doheny, I would not do business against a Filipino fighter on Masayuki Ito Treasure Boxing card after the recent controversy happened on their card in South Korea. Kung target nga ng TBB itong si TJ Doheny, alam naman natin mga kasolid na tina-target din ito ng Top Rank Promotion Bob Arum para ilaban dito sa kanyang alagang si The Monster ng Japan na Oya Inoue. Tama nga ang sinabi nitong si Tol Rich Don na negative na ang posibleng bakbakan sa pagitan ni Casimero at Luis Pantera Neri dahil itong si Luis Neri sumagot na. Ayon nga dito kay Luis Pantera Neri, adios 122. At tuluyan ang aakyat itong si Pantera ng 126 Division na isa nga sa mga plano ng Saudi Arabian matchmaker dito kay Luis Pantera Neri ay mailaban dito kay Stephen Fulton na posibleng undercard sa nilulutong bakbakan sa pagitan ni Crawford at Canelo Alvarez. Yan nga ang tinatawag nila the best of America versus the best of Mexico. Ibig sabihin negative na talaga itong si Luis Pantera Neri. Kaya naman mga kasolid, ang mga boxing fans at supporters nitong si Cuadro Alas General Casimero ay nananatiling naghihintay pa rin sa official announcement ng Treasure Boxing Promotion kung sino ba talaga ang makakalaban ng angas ng Pinas at kung kailan magaganap ang laban. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. At sa mga bago, pasubscribe na rin ang ating munting channel. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs.